Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa loob na mahigit isang siglo, isang hindi nakikitang tulay ang nagdurugtong sa 10,000 milyang distansya sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ito ay tulay na itinayo at itinaguyod ng mga healthcare workers. Sa kasalukuyan, hindi maipagkakaila na mahalaga ang kontribusyon ng mga Filipino healthcare workers sa Amerika. Pero upang maalagaan ang ibang tao, madalas ay iniiwan ng mga Pinoy ang kanilang mga mahal sa buhay. Taon-taon ay libo-libong mga kababaihan ang umaalis sa bansa upang magtrabaho sa mga ospital at nursing home sa USA. At doon ay naging malaking parte sila ng buhay ng mga pasyente. Ang iba sa kanila ay nag-aalaga at umaalalay sa mga tao sa pinakamahinang estado ng buhay ng mga ito. Ngunit sa likod ng bawat banayad ng ngiti at matyagang pag-aaruga ay isang tahimik na sakripisyo ng mga Filipino. Noong 5:00 ng umaga, ilang oras pa ang kanyang aantahin para sumikat ang araw, ngunit nagsimula na ang kanyang araw. Sa tahimik at malamig na pasilyo ng pasilidad ng nursing care, ang mukha ni Sheila ang unang nakikita ng mga matatanda niyang pasyente at kadalasan ay siya lamang ang pinakikinggan ng mga ito. Si Sheila ay CNA pero dahil sa nakabase siya sa state ng Ohio, ang posisyon niya ay mas kilala sa tawag na STNA o State Tested Nursing Aid. Kahit laging abala sa pag-iintindi sa kanyang mga pasyente, kung ang Filipina ay makakasama mo na mag-break o kumain sa lunch, maikikwento nito na ang pinagdaanan niya ay walang pagkakaiba sa ilang mga Pinoy na nakipagsapalaran sa ibang bansa para mabago ang takbo ng kanyang buhay. Pero bago nito marating ang US at kumita ng dolyar na hinangaan at kinaiingitan ng ilan, ang mga kamay ni Sheila ay hawak ang sako dahil tinutulungan nito ang kanyang mga magulang sa palayan. Mula sa malaking pamilya, ang kahirapan ang nagtulak dito na magtrabaho na maaga para magkaroon ng sariling pera. At katulad ng kanyang mga nakakatandang kapatid, si Sheila ay nangarap na hindi siya papayag na tumanda sa kanilang probinsya. Kaya pumasok ito habang may kakayahan pa ang kanyang mga magulang na mapapasok siya sa eskwelahan. Kung ang ilan ay mapanghihinaan na ng loob dahil sa kahirapan at hindi na sila makapagkolehiyo, ay ibahin mo si Sheila. Sa halip na tumigil ay pinagsabay nito ang pagtatrabaho at pag-aaral. Kahit anong hirap ang maranasan niya ni minsan ay hindi nawala sa isip nito ang lumabas ng bansa. At upang mapadali at magkaroon siya ng malaking tsansa na makapag-abroad, sa Pilipinas pa lamang ay pinili na nito ang mag-aral ng kurso na related sa healthcare. Nang makuha ang diploma, si Sheila ay agad nagtrabaho at habang dumadami ang kanyang experience, naging best friend niya ang internet. Sapagkat lagi ito nag-aabang ng opening sa bakanting posisyon mula sa ibang bansa. At noong early 2000s, sa tulong ng kanyang kapatid na gumastos ng kanyang plane ticket, ang magkapatid ay masayang nagkita sa arrival area ng airport sa John Glenn Columbus International Airport. Bilang siya ang mas bihasa at pamilyar sa pasikot-sikot sa state ng Ohio, ang kapatid ni Sheila ang gumabay sa kanya upang ito ay maka-adjust. Sa tulong nito ay unti-unti namang naka-adjust si Sheila. Ito ay nagkaroon ng trabaho sa nursing home at unti-unting nakapag-build ng kanyang credit score na sobrang importante kung ikaw ay magsisimula sa lugar tulad ng US. Pagkalipas ng ilang buwan, nang ito ay makatanggap na ng ilang payslips, si Sheila ay nagawa ng makapagbukas ng sarili niyang bank accounts. Nang may record na ito ay maayos ng nakakapagbayad ng kanyang mga bills, si Sheila ay nag-focus na maging independent. Ito ay nag-enroll sa driving school at nang makuha ang kanyang driver's license, si Sheila ay nagawa ng makapunta sa iba't ibang lugar. Kasama ang ilang kapwa niya Filipino na nagtatrabaho din sa nursing home o nakikilala nito sa grocery store, si Sheila ay makikita mo sa iba't ibang lugar sa Ohio na ine-enjoy ang bago niyang kapaligiran. Pagkalipas ng ilang taon ay nagawa na rin itong makakuha ng sarili niyang apartment sa lugar na ito.
Kahit mahirap ang kanyang responsibilidad bilang isang CNA, sa social media naman ay makikita mo na kung siya ay may pagkakataon, si Sheila ay nag-a-unwind kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi lamang buhay niya ang nagbago, pero katulad ng kanyang mga pangako, si Sheila ay tinulungan ng kanyang mga magulang at ilang mga kapatid na naiwan niya sa Pilipinas. Sa loob ng ilang dekada niyang pananatili sa US, niyakap ni Sheila ang buhay doon. Sa totoo nga ay nang pwede na siyang mag-apply sa naturalization ay agad itong nag-submit ang application hanggang maging opisyal na siyang United States citizen. Ang balita ay agad kumalat sa kanilang probinsya, kaya ang mga magulang nito ay proud sa kanya dahil sa wakas ay nakuha na nito ang kanyang mga pangarap. Kung may pagkakataon at kung meron siyang ipon, si Sheila ay nagbabakasyon din sa Pilipinas para naman makasama ang kanyang mga magulang. Pero ang magandang reputasyon nito na matagal niyang inalagaan ay mawawasak. Ang mga magulang nito sa Pilipinas na nooy proud na ipinagmamalaki ang kanyang mga narating sa US ay ayaw nang lumabas na kanilang bahay sapagkat ang mga ito ay naging tampula ng napakaraming mga chismis. Ayon sa balita na nakarating sa kanilang probinsya ay di umano'y si Sheila ay dinakip ng mga otoridad at patong-patong ng mga kaso ang isinampalaban dito. Dahil sa limitadong impormasyon na lumabas at kokonti lamang ang mga news outlet na nag-cover nito na mostly sa state ng Ohio, ang mga kaanak ni Sheila ay inisip na baka nagkakamali lamang ang mga otoridad nang ito ay damputin. Maging ako ay nahirapan na maghanap ng mga impormasyon gamit ang mga news article tungkol sa kung ano ba talaga ang nangyari. Kaya kahit merong mga kababayan tayo mula sa state ng Ohio na nagre-request na i-cover ko ang kaso laban sa kanya ay naghintay muna ako sa judge na i-release ang mga court documents. At nitong buwan lamang pagkalipas ng 9 na buwan na paghihintay, sa wakas ang court documents ay pinayagan ng i-release sa publiko at nagawa kong ma-access ang mga yan. Sa mismong court document na ito ay kinakaharapan nito ang 14 na mga kaso. At si Sheila ay inaakusahan palang magnanakaw. Dahil sa dami ng mga pelikula, palabas at telenovela na nauuso ngayon sa Pilipinas, ang ilang mga tao ay sinabi na baka naman ay napagbintangan lamang ito. May iba ang nagsuggest na sa ganda ng reputasyon ng mga Pinoy sa ibang bansa, baka may katrabaho itong nainggit sa magandang reputasyon ni Sheila. May nagsabi din na sa dami ng mga Pinoy na katrabaho nito, maaaring ang Pinay ay biktima ng sikat na termino ngayon na crab mentality, na tawag sa ginagawa ng isang tao o grupo kung ayaw ng mga itong magtagumpay ang kanilang kapwa. Kaya gagawin nila ang lahat, mahila lamang ito pababa. Ang mga Pinoy na nakakilala dito ay confident na kinumbinsi ang mga magulang ni Sheila sa Pilipinas na huwag silang mag-alala sapagkat high-tech sa US. Ang ibig nilang sabihin ay kung pinagbibintangan ito na magnanakaw ay mabilis na malilinis ang pangalan nito. Sa dami ng security camera para sa kanila ay hindi magtatagal ay maaabsuelto din si Sheila. Sa court documents ay nalaman ko na bukod sa kanyang mga kaibigan, naging hands-on ang kapatid nitong babae. Ito ang laging nagbibigay ng suporta kay Sheila. At sa kadahilanan na ang sahod nito ay mahigit kumulang na $3,000 o mahigit kumulang na 200,000 pesos sa isang buwan ay nagawa nitong gumamit ng public defender na kung hindi ka pamilyar sa termino na yan ay katumbas ng isang abogado mula sa PAO. Ang sahod ng public defender sa Ohio ay mula sa kombinasyon ng State General Revenue Funds at county taxes. Sa madaling salita, ang buwis ng mga tao doon ang nagbabayad sa mga abogado na tumutulong sa mga taong tulad ni Sheila. Ang mga kamag-anak nito sa Pilipinas ay masaya na merong public defender na tutulong dito dahil kung wala ay hindi nila alam kung ano at saan sila kukuha ng pondo sapagkat walang-wala rin sila. Sa tulong ng abogado nito ay nag-plead si Sheila ng not guilty. Ibig sabihin, gusto niyang labanan ang mga kaso sa korte at ilagay ang kanyang kapalaran sa harap ng ilang jury. Sa arraignment na nangyari noong December 2025 ay halos nakatulong lamang ang Filipina habang ang kanyang abogado ay kinukumbinsi ang judge na payagan itong makalabas habang naghihintay ng trial. Ipinagmalaki nito na isang law-abiding citizen ng Pinay at ni speeding ticket ay wala sa record ni Sheila. Pero ang kagustuhan nitong magkaroon siya ng pansamantalang kalayaan ay hindi naging madali.
dahil ang prosecutor ay sinabi sa judge na wag itong papayagan na makalabas pansamantala dahil si Sheila ay maituturing na flight risk. Dito ko nalaman na ang 43 taong gulang na CNA ay isa palang dual citizen at ito ay isang ina. Para sa prosecutor, kung ang judge ay payagan nitong makalabas pansamantala, ang kapatid nito na nakatira sa Ohio ay bibigyan si Sheila ng pera upang makalabas ng bansa. Sa isip ng prosekusyon, dahil sa ito ay Philippine passport holder pa rin, 100% siyang sigurado na tatakas at magtatago ito sa Pilipinas. Doesn't believe that she's going to plead today or tomorrow, and she does have a sister who is providing her money, but we've asked that she be held until she surrender her passport. Ngunit kahit takot siya na baka tumakas ang Pinay, ang hukom ay pinayagan pa rin itong makapagpiyansa. Basta susundin nito ang 5 kondisyon. Ang una ay kailangan itong daluhan ang lahat ng paglilitis sa Cleveland at hindi ito dapat umalis ng Ohio. Sa kadahilanan rin na felony ang mga kasong kinakaharap ni Sheila, inutusan siya ng judge na ibigay ang kanyang DNA na ilalagay naman sa database ng FBI. Ipinagbawal rin na kontakin ni Sheila ang mga taong di umano'y nabiktima niya. Pagkabayad nito ng 2,500 na bond, si Sheila ay muling nakasama ang kanyang anak at ang kanyang kampo ay naghanda dahil nakatakda silang bumalik sa korte ng April 8 ng taong ito. Pero walang nangyaring trial dahil kumalat ang balita na ang nooy confident si Sheila ay nagbago ang isip at ito ay nag-plead ng guilty. Ang ginawa niyang yan ay ikinagulat ng mga taong nakakilala sa kanya sapagkat alam ng lahat na kapag nag-plead ng guilty ang nasasakdal ay hindi lamang nito inaako ang mga responsibilidad sa kaso laban sa kanila pero higit sa lahat ay inaamin nito na siya ay nagkamali at may katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya. Kaya ang mga kaanak nito ay wala na lamang nagawa kundi umiwas sa mga taong gustong magtanong at malaman kung ano at bakit iyon ginawa ni Sheila. Sa mga impormasyon na nabasa ko sa court documents ay nagsimula ang lahat sa Rayan Suburban Nursing and Rehabilitation na care facility na makikita sa Detroit Road sa Westlake, Ohio. Bilang state-tested nursing assistant, si Sheila ang isa o minsan ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ng kanyang mga pasyente na lahat ay matatanda. Bukod sa pagpapakain, siya rin ang nagpapaligo, nagbibihis sa mga ito, naglilinis ng kwarto, naglalaba ng mga damit at kahit ano pa mga bagay na hindi na mga ito kaya magawa. Bagamat mahirap ang kanyang trabaho ay hindi naman yun iniinda ni Sheila dahil natural dito ang pagiging matulungin. Pero ayon sa prosecutor, kahit mabait at matulungin ay merong pag-uugali si Sheila na hindi alam ng mga pasyente at kanyang katrabaho. Sa investigasyon ay lumalabas na sa ilang taon na itong pagtatrabaho sa pasilidad, ang matulungin na si Sheila ay unti-unting nasilaw sa pera. Sa investigasyon ay lumalabas na napagtanto nito na hindi ganun kastrikto ang nursing facility. Tulad ng nagagawa niyang gumamit ng cellphone habang siya ay nagtatrabaho at kahit sa kwarto ng kanyang mga pasyente ay wala siyang problemang magamit ito. Ang pasilidad ay kulang din sa security at hindi rin ino-audit at minomonitor ng management ang mga pasyente. Pero sa halip na imungkahi sa mga nakatataas kung anong maaari pa nilang gawin para maging maayos ang pasilidad para sa mga pasyente, si Sheila ay ginamit ang mga impormasyon na yon para sa pansarili niyang kapakanan. Nang sigurado na siyang hindi ganon kastrikto ang seguridad para sa mga pasyente, noong April 2024 ay sinimulan nito ang masama niyang plano. Dala ang kanyang cellphone, ang unang tinarget ng Filipina ay ang matandang pasyente na si Terence Klimek. Ang matanda ay walang kamalay-malay na ang mabait niyang CNA na laging tumutulong sa kanya ay pinagnanakawan na pala siya. Bukod kay Terence ay tinarget din ni Sheila ang ipang 8 mga matatanda. Ayon sa investigasyon na isinagawa ng mga otoridad, ang pagnanakaw nito ay di umanong tumagal ng 16 na buwan. Pero bago mag-plead ng guilty si Sheila, ang abogado pala nito ay gustong palabasin na isang paninirang puri lamang ang mga akusasyon. At gusto nitong hamunin ang prosecutor sa pagtatanong kung papaano na mga ito mapapatunayan na nagnakaw nga ang Pinay kung ang mga biktima ay merong mga demensya o yung kondisyon kung saan ang mga pasyente ay makakalimutin na.
Pagkatapos sagutin at ipakita ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya ay doon na nagbago ang isip ni Sheila dahil napagtanto niyang merong malakas na pruweba ang mga otoridad laban sa kanya. Lumalabas pala na kapwa Filipino nito ang nagsumbong sa kanya. Para sa mga taong magsasabi na naging biktima ito ng crab mentality, actually ayon sa prosecutor, isang tao o isang lalaki na may matindi at personal na galit kay Sheila ang nagsumbong sa mga otoridad kaya ito inimbestigahan. Ang pangalan ng taong yun ay hindi inrelease sa publiko pero lumalabas na ito ay dating kasintahan ni Sheila. Nang magkaroon sila ng problema, si Sheila ay nakapaghiwalay pero ang desisyon niyang yan ang magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Nang ayaw na talaga nitong makipagbalikan, ang lalaki ay pumunta sa police station at hiniling nito na makipag-usap sa isang detective. Nang harapin siya ng isang deputy ay kinuha niya ang kanyang cellphone at pagkatapos makita ng pulis ang laman ng kanyang mobile device ay mabilis nitong inimbestigahan si Sheila. Sa court document ay nakalagay na ang ipinakita pala ng lalaki ay ang litrato ng mga credit cards ng pasyente na kinuna ng kanyang ex. Nang matapos ang investigasyon ayon sa mga otoridad, hindi tulad ng ibang magnanakaw na popondohan ang kanilang lifestyle, sa halip na bumili ng mga luxury items, si Sheila ay nag-focus sa maliliit na bagay. Napatunayan na pagkatapos nitong manakaw ang card ng pasyente, ay agad niyang ililink ang credit card sa kanyang Amazon account at wala itong sawang umo-order ng iba't ibang produkto. Wala rin itong sawang umorder ng mga pagkain sa DoorDash. Ginagamit din ito ang credit card para mamili sa grocery store na kasama pa ang kanyang anak. At kaya pala lagi itong kumakain sa restaurant ay dahil hindi niya pera ang kanyang ginagamit pambayad. Kahit ang admission ticket papunta sa Children's Museum sa Cleveland na nagkakahalaga ng $15 kada isang tao ay inilalagay rin ni Sheila sa credit card ng walang kamalay-malay niya mga biktima. Ibinahagi ng mga investigador na pagkatapos nilang matanggap ang tip, isinailalim nila ito sa surveillance. Nagpadala din sila ng subpoena sa Amazon at DoorDash at napatunayan na ginagamit nga nito ang credit cards ng mga matatanda. Dahil sa mabigat ang mga ebidensya, si Sheila ay agad sinubak sa trabaho at kalaunang inaresto ng mga pulis. Yan din ang dahilan kung bakit siya nag-plead ng guilty dahil wala siyang lusot. Kahit nakadama ng kahihiyan ng kanyang pamilya sa ginawa nito at naging tampulan sila ng chismis sa kanilang baryo, ang mga Villanueva ay masaya na rin sa outcome o resulta ng kaso. Sa ulat ay nakalagay na mula sa 14 nang mag-plead ito ng guilty ay 3 na lamang ang kasong kinakaharap niya. Sa kadahilanan din na siya ay merong malinis na record bago siya maaresto, sa halip na makulong ito ng 8 taon, ang hukom ay binigyan na lamang siya ng probation na tatagal ng 4 na taon. Ibig sabihin kahit hindi siya makukulong, bawat galaw at kilos niya ay monitor ng isang probation officer. Lagi din siya makikipagkita dito para i-report kung ano ang ginawa niya sa loob ng 1 linggo. Ang officer ay may karapatan din na pumunta sa kanyang bahay nang hindi nagsasabi para i-check kung ano ang kalagayan niya. Bawal siyang magmay-ari ng anumang firearms at kung gustuhin ng officer ay pwede siyang isagawa nito sa random drug o alcohol testing. They're supposed to be taking care of them, yet they steal from them, which is just disgusting. Kahit malaya ang ilang taon at dekada niyang experience bilang STNA ay hindi na niya magagamit dahil ang hukom ay habang buhay na siyang binar sa anumang healthcare facilities, home health aid roles o anumang trabaho na magbibigay sa kanya ng kakayahang ma-access ang personal na gamit o impormasyon ng mga matatanda. Bagamat nakuha na niya ang kanyang passport nitong June, si Sheila ay hindi basta-basta makakalabas ng Ohio dahil kailangan niya ng travel permit mula sa kanyang probation officer. At ang huling kondisyon na dapat niyang sundin ay bayaran ang $4,800 na ninakaw niya sa 4 na mga biktima. Kung tatanungin mo kung bakit yan lamang ang halaga at bakit 4, kung sa record na nabanggit ko ay 8 ang kanyang nabiktima, ang explanation dyan ay dahil ang ilan sa mga ito ay either patay na o lumipat sa ibang care facility. Ang healthcare at elder care sectors ay ang kadalasang pinapasukan ng maraming Filipino immigrants sa US dahil ito ay nagbibigay ng stable na sahod, consistent na oras ng trabaho at maayos na career path. Pero dahil sa inabuso ni Sheila ang kanyang posisyon bilang STNA, hindi lamang siya nagkaroon ng criminal record.
Pero permanente niyang sinira ang kanyang pagkakataon na makapagtrabaho muli sa healthcare industry sapagkat ang kanyang lisensya ay na-revoke na at blacklisted na rin siya. Ang pagkakaroon din ng felony sa kanyang criminal record ay makakaapekto sa mga future background checks kung sakaling siya ay mag-apply ng trabaho, sa housing application at kahit loan, at kung hindi siya makabangon muli o lumabag na naman sa batas, ay 100% akong sigurado na magiging komplikado ang buhay nila mag-ina. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.